Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Isang nakagulat na balita ang kumalat ngayon matapos kumpirmahin ng mga malalapit kay Senadora Amy Marcos na siya mismo ay tumiwalag na sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga source, hindi na kayang tiisin ni Amy ang mga desisyon ng palasyo na umano'y pabor lamang kinatamba at kuting ng matagal nang binabansagang utak ng panloloko at anomalya. Mismong si Amy sa ilang panayam ay nagpahiwatig na hindi siya sumasang-ayon sa mga direksyon ng pamahalaan. Bagamat hindi pa hayaang inilahad, malinaw ang kanyang pasaring laban sa mga taong nakapaligid sa Pangulo. Anya, hindi ko susuportahan ng mga hakbang na alam kong makakasama sa bayan. Lumalabas sa matagal ng may tensyon sa pagitan ng magkapatid habang si BBM ay patuloy na pinagtatanggol sina Tamba at Kuting na naniniwala si Amy na sila ang dahilan kung bakit nanalagay sa kahiyan at duda ang administrasyon. Pilit doon ng Pangulo na protektahan ng dalawa kahit malinaw ang mga aligasyon ng panluloko. Maraming netizen at politiko ang nagsasabing matapang ang hakbang ni Amy, hindi biro na tumindig laban mismo sa kanyang kapatid. Ngunit pinatunayan niya na mas mahalaga sa kanya ang bayan kaysa sa pansariling interes o kapangyarihan. Ang kanyang paninindigan ay nagbigay ng lakas ng loob sa ilang opisyal na nais ding lumantad. Samantalang sina Tamba at Kuting ay nananatiling tahimik sa issue. Ngunit ayon sa mga insider, ramdam na nila ang bigat ng sitwasyon kapag tuluyang lumayo si Amy at suporta sa investigasyon laban sa kanila. Maaring mabuwag ang kanilang impluwensya sa loob mismo ng gobyerno. Para naman sa oposisyon na ito, sinyalis na hindi matatag ang pamilyang Marcos sa pamumuno. Kung mismong kapatid ng Pangulo ay hindi na sumasang-ayon, mas lalo daw magdududa ang politiko, kakayahan ng administrasyon na tugunan ang mga isyong kinakaharap ng bansa. Sa ngayon, lahat ng nakaabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Senadora Amy. Mananatili ba siyang tahimik sa Senado o tuluyan na ba niyang ilalantad ang lahat ng kanyang nalalaman? Isang bagay ang malinaw, hindi niya susuportahan ng panloloko ni Tamba at Kuting kahit pa ang kapatid niya mismo ang pumabor sa kanila. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Bigay ng reaksyon sa isang pahayag ng political scientist na si Mr. Ronald Llamas. Sabi niya, "Don't be surprised, huwag kayong magugulat. Isang araw, magiging political opposition si Senator Amy Marcos." According to this political analyst, very fluid, very dynamic, walang kasiguruhan, walang daling magbago ang sitwasyon sa politika ngayon. Kaya nakikita ng political analyst na ito, malapit nang darating, magiging oposisyon na si Senator Amy Marcos. Kukontrahin niya na ang kanyang kapatid. Oposisyon na eh. Okay. Sa ngayon kasi, speaking of opposition, ang nang tawag doon, official opposition party, liberal. Kaya lang, ang mga liberal, mga dilawan, unti-unti gumapang sa tulong ng First Lady na isang Araneta, nakapasok na sa gobyerno. So, nawawalan na ng saysay ang Liberal Party as an opposition party. Sino na lang ang mga wala na eh. Yan si Congresswoman Stella Kimbo. Liberal Party yan eh. O ano ngayon? Wala na. Alalay na ni Speaker Martin Romualdez. Kasi ganyan yan eh, kung sino yung ruling party, karamihan pumupunta doon. Kakaunti ang naiwang oposisyon. Senator Hontiveros, wala na rin. Nung una, bilib pa ako sa kanya. At saka hindi naman liberal si Senator Hontiveros. Ano bang partido niya? Akbayan. Parang nawala na yung kanyang pagiging opposition, konti na lang. Ang naiwang opposition,
na talagang bumabatikos yung dapat batikusin itong si Senator Coco Pimentel. Tignan nyo yung Maharlika Investment Fund. Isa si Senator Coco Pimentel ang pumunta sa Supreme Court at naghain ng petition para i-declare na void and unconstitutional ang Maharlika Investment Fund. O yun, where is Hontiveros? Wala. Sinong mga liberal? Wala. Kaya nga, wala na po ang opposition party, yung liberal, wala na. So, sinong mga bagong opposition? Ang nakikita ko ng bagong opposition, ito na si former President Rodrigo Roa Duterte. Then later on, yung kanyang PDP laban, magiging opposition party na rin by 2025. Sa tingin ko lang ngayon, may mga PDP laban members na opportunist. Ayun, medyo pumapapil na. Pumupunta na sa PBBM group. Kaya lang may mga diehard din na magpapaiwan kay Tatay Digong. So, ang bagong opposition by 2025, hindi na Liberal Party kundi PDP laban. Okay. Ang hinihintay na lang itong ang deciding factor, lalo na itong si Senator Amy Marcos, kailan siya magsasalita. Kasi yung latest vlog, isa sa mga vlogs ni Fair Lady Maharlika, sinabi niya na didepensahan daw ni Senator Amy Marcos si VP Sara sa ginagawa at gagawin pang paninira ng PBBM admin. Ano yung paninira? Yun na nga, yung una, yung tinanggalan siya ng confidential funds, sinisira siya through iba't ibang pamamaraan, and then ito na, i-ostracize. Hindi na pinapansin si VP Sara sa mga government functions. So, according to Ms. Marrica, alam ito ni Senator Amy at magsasalita, didipinsahan si VP Sara. Ang hinintay na lang, ang go signal, itong siguro few weeks from now, i-final deliberation na, mag-plenary na ang Senado pag resume ng Congress session. So, botohan na sa Senado kung tuluyan na bang tatanggalan ng confidential funds si VP Sara. Na sa tingin ko is yes, tuluyan na yan. Made na yan. So kung aprobado na sa Senado na mawalan ng confidential funds si VP Sara, wala na yan. Pagdating sa bicameral conference, kasi mag-uusap na ang House and Senate, nakita ko wala na. Tuluyan ng matanggal kasi ang kumukontra lang sa Senado, ang nag-iingay si Senator Pimentel. Ay ang sinabato, wala naman. Senator Go, wala. I don't know wala silang ingay. So yan ang hinihintay. Go signal. Once na-approve na sa bicameral conference na tanggalan na ng confidential funds si VP Sara, that's the time na lalabas na ang tunay na oposisyon. At sino yung isang tunay na oposisyon na magsasalita in defense of VP Sara at kukontrahin na ang administrasyong ito. Isa na yan, nakikita ko si Senator Amy Marcos. Okay? Yung iba, nababasa kong comments na huwag kayong magtiwala kay Senator Amy Marcos. Blood is thicker than water. Correct. Kaya lang, meron din comments na nagsasabi, water is clearer than blood. Kasi ako, personally, kahit kapatid ko, kung mali ang ginagawa, ay babatikusin ko. Talagang kukontrahin ko. Kung nasaan ang tama, doon ako. At to me, opinion ko lang ito.
Yan ang nakikita ko kay Senator Amy Marcos. Okay? Kasi may puting ahas ako eh. May malapit sa Marcos family, nagre-report sa akin na galit daw si Senator Amy sa pinaggagawa nitong PBBM admin, lalo na yung pakikialam ng nakikialam. Alam niyo na kung sino yung nakikialam, galit na galit daw si Senator Amy. So, ang tingin ko kasi kay Senator Amy, nagpipigil lang eh. Kailang, pinakita niya yung kaibigan niyang mga farmers association, nagrally sa panawagan na tanggalin na si Secretary Jokno at Secretary Balisacan. Sumama si Senator Amy sa rally. These are small things na nakikita ko na tunay ang pakikipagkaibigan ni Senator Amy. Nagrally. Tapos, ano pa? Yung plano na magdala ng mga Afghan nationals dito sa ating bansa, na ito ang dahilan pala kung bakit na nagalit o nagtampo, nawalan na ng amor si PBBM kay BP Sara, kasi ang isang tumutol against sa pagdala ng Afghan nationals sa bansa, si BP Sara, in her capacity as DepEd Secretary. Kasi delikado ang seguridad ng mga bata. Si Senator Amy ang nagpaputok niyan eh. Siya ang nakaalam, siya ang nagtawag ng Senate hearing na imbestigahan. Bakit dadali yan? Bakit ganito? Yun, nalaman natin ang katotohanan. Ngayon, hindi na matutuloy. Tahimik na eh. So, all these things, nakikita ko itong si Senator Amy matalino at may malasakit, katulad ng kanyang amahan at inahan. Itong ating presidente, wala, may ibang nag-i-influence sa kanya eh. There is a power, irresistible power, strong power behind the president na hindi niya makaya. Yun ang diferensya sa presidente natin. Alam yan ni Senator Amy na may ibang nagdidikta sa presidente. Bakit siya tatahimik na lang? Kaya darating ang panahon, puputok na mapuno ang salop ni Senator Amy, magsasalita siya, magiging oposisyon siya sa kanyang kapatid, at ang susuportahan niya ang kanyang friend na si BP Inday Sara. Remains untouched. Okay? So, review lang. Noong December, umabot 720 pesos per kilo ang onion. Pinakamahal sa buong mundo. So, nagalit ang Kongreso, nagkandak ng marathon hearings, both Senate and House. Grabe yung katakot-takot na hearing. Okay. So, may mga na-identify. So, ito ay yung hinahanap ng Sinag. Nasaan na yung identified sa Congress hearings? Bakit hindi sila nakasuhan? Bakit ang kinasuhan lang yung taga-DA, si Christine Evangelista, at yung Kadiwa store manager na si Mr. Trinidad? So, dalawang tao lang pag-usapan natin, yung alleged smuggling king and queen as identified by Congress. Congress ang nagsabi. Una, si Michael Ma. Pangalawa, si Leia Cruz. Okay, so unahin natin si Leia Cruz. Tinawag siya na Mrs. Sibuyas. Noong 2013, ito, nagsimulang namayagpag si Mrs. Leia Cruz. Vegetable farmer trader siya from Nueva Ecija. Then later on, ito, ang Department of Agriculture nag-create ng special body tinawag na National
Onion Action Team or NOAT. At ang ginawa nilang chairman, si Leia Cruz. Ang trabaho ng National Onion Action Team is mag-recommend ng volume of allowable permits sa Department of Agriculture and BPI. Okay? So ito ang kanilang action woman. That was early 2013. Noong September 2013, nako, ito na, isang kongresista, Cavite Congressman Elpidio Barzaga, nag-file siya ng resolution sa House identifying Leia Cruz as the sole importer of garlic and onion in the country. At sabi ni Congressman Barzaga, napaka-popular itong Leia Cruz sa Bureau of Customs. Okay? So, the resolution, sinabi ng resolution na si Cruz controls dummy corporation or companies that create monopoly of garlic and onion importation. Okay. So, maraming kumpanya na nag-import ng garlic and onion, kailang lahat ito pagmimiyari ni Cruz. Ang mga driver, helper, yaya, everything kamag-anak ni Cruz, sila daw ang ginawang chairman o nagmamayari ng mga company. Okay? Okay, noong September of 2014, ang NBI nag-conduct ng investigation. At ang findings ng NBI, 75% of garlic and onion imports ay nakukuha ni Leia Cruz through the help of Department of Agriculture and Bureau of Plant Industry. So, sa findings ng NBI from 2010 to 2014, so that's 5 years, ano? Out of 3,652 import permits, garlic and onion, 2,469 permits ang nakuha ni Cruz. Kaya yun na nga, 75% nakuha ni Cruz. And sa NBI report, ang bawat permit, binabayaran ni Cruz ng 60,000 pesos. So sinong yumaman? Di taga BPI. Kaya tamang-tama ngayon, ang BPI Director Glenn Panganiban, according to Secretary Remulla, ma-filean siya ng kaso anti-graft and corrupt practices at ire-recommend siya for dismissal from the service. So, grabe talaga ang kalakaran sa BPI. May source, yung puting ahas ko, sabi niya, nako, tumataginting na pera basta isang permit, grabing pera dyan sa BPI, sabi ng aking source sa DA. So, tama itong findings ng NBI. Okay, so Leia Cruz untouched. Ang kawawang napailan ng kaso yung ASEC Christine Evangelista, na sabi ng aking source na utusan lang daw ng mas mataas sa kanya at ang kasalanan niya is naging masunurin, pumirma ng mga papeles at ngayon siya na ang delikado. Kawawa. So sino ang nag-utos kay ASEC Evangelista? Hindi ko na lang babanggitin. Alam ko kung sino nag-utos. Okay, let's go to Michael Ma. Okay? Tinatawag din siya ng Senado. Kailang wala, matigas si Michael Ma. Galit na galit si Senator Amy noon eh. Kasi hindi matuloy-tuloy ang Senate hearing sa tungkol sa smuggling. Dapat ituloy na yan. Sabi niya, kailang may pumipigil. Sino ang pumipigil? Alam nyo na. And then lately, ito na through sa
pagbubulgar ni Fair Lady Maharlika, nalaman natin si Michael Ma na identified by Congress na isa sa mga alleged smuggler, ginawang special envoy to China. Wow! Palakpakan natin ang PBBM administrasyon. So, alam na kung bakit tayo nagkakaganito. So, kawawa itong ating mga farmers. I sympathize with Sinag na tama nga, may napailan ng kaso. Kailan? Hindi naman yun tunay na smuggler o ano. Yung si Asek Bangilista, FTI Vice President Trinidad, I believe hindi sila ang smuggler and hoarder. Iba. Ayun. Happy ang mga smuggler and hoarder sa ginanga kasi nabigyan pa ng posisyon sa gobyerno. Kaya malala ko tuloy yung banta ni PBBM na smugglers and hoarders, your days are numbered. Oh, correct naman yun. Kasi ang days nila up to 2028. So, magtiis po tayo mga kapatid, mga kaibigan, dahil nabudol-budol tayo ng ating presidente na akala natin bayan babangon muli, kailang babaon pala dahil ang namamayagpag mga smugglers and hoarders.